Sa ating po pagpapatuloy ng ating Sunday School, ating pinag-aaralan ang Canons of Dort. At ngayon tayo na ay nasa ika-6 na lesson, the third and fourth main point of doctrine, human corruption and conversion to God. Itong Canons of Dort ay yung official document na naglalaman ng official na paliwanag ng Reformed Churches tungkol sa ngayong tinatawag na the 5 points of Calvinism or more informally, the doctrines of grace. Ang kilala ito doon sa acronym na TULIP, Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, at Perseverance of the Saints. Yung limang yon ay hindi ang 5 punto na paborito ng mga Calvinist o ni Calvin, hindi yun 5 kumakatawan sa buong katuruan ni Calvin, kundi ito yung 5 nagkataon na ito yung tinutulan ng grupong tinatawag na the Remonstrants, mga sumunod kay Arminius sa kanyang pag-question sa ilang punto sa katuruan ng Calvinism. At yung 5 na kanilang tinanong, kinwestiyon, yung tinatawag na kanilang the Articles of Remonstrance, isang old word na ibig sabihin pagtutol. So, yung sa kanilang mga tinutulan, ito yung 5 na kanilang binanggit at kinalaunan sa daloy ng kasaysayan. Nagkaroon nga ng tawag dito, the 5 points of Calvinism. At hindi alam kung sino ang gumawa nun, pero nagkaroon din ng acronym na TULIP. Pero ito yung official na, dito officially nagkaroon ng pagdidiskusyon tungkol sa 5 points na iyon, doon sa Synod of Dort. At ito yung official na katuruan at paliwanag. At yung kanyang pagiging official ay kaya talagang ini-emphasize ko dahil sa ngayon ang nagiging alam ng madaming tao tungkol sa 5 points of Calvinism ay kung ano yung popular na paliwanag ay doon nga sa narrow presentation of TULIP or sa ibang mga pagtuturo ng ilang mga kilalang mga teologo o mga popular na teachers today. At minsan ito ay natututunan din mula sa mga kaaway, sa mga hindi sumasang-ayon sa Calvinism. Kaya ang nagiging pag-unawa ng mga tao kung ano ang Calvinism ay kung paano ito ipaliwanag ng mga sumasalungat dito. So ito yung kung gusto nating matutunan kung ano talaga yung pagtuturo nito in history, ay ito yung form na ating titingnan. At ito nga ay officially part ng ang tawag sa mga documents na nagiging basehan ng mga churches ay tinatawag silang standards. Kung nakikita nyo yun minsan sa mga libro o minsan nababanggit ko, ang tinatawag na the Westminster Standards. Ito yung pinaghahawakan ng mga humahawak sa Westminster Confession. So the standards of their church are the Westminster Confession, the catechisms. Ito ay ang kanilang magiging basehan para masabi kung ano ang masabi kung sino ang kasapi sa kanilang samahan, sino ang kapareho ng kanilang mga pananampalataya. So sa standards of the Reformed Church, the Dutch Reformed Church, kabilang yung Canons of Dort. So officially ay yung kanilang mga teachers ay kailangang magpumirma na ito ang kanilang ituturo, na sang-ayon dito ang kanilang ituturo, at kung sila'y magkaroon, sila'y sumusumpa officially, kung sila'y magkaroon ng pagbabago ng isip sa kanilang mga pananaw, kailangan nila itong ipaalam at hindi na magturo sila ng salungat dito habang nag-iba na ang kanilang pananaw. So ganoon ang yung paano pinapalakad ang madaming Reformed churches in a confessional church, merong ganoong standards.
At sa iba, ang tawag dito sa seminary, ang tawag sa pag-aaral ng mga confessions of faith at mga documents ay symbolics. Ay kasi ang tawag din dito sa maliban sa standards ay tinatawag silang the symbols. So halimbawa kung nagbasa kayo ng systematic theology ni Charles Hodge, ang tawag niya ay the symbols of the Lutheran Church or the symbols of the Reformed Church say. At tinatawag siyang symbols at maaari itong maunawaan natin siguro, ang alam nating symbols ay yung mathematical symbols. At kapag tinuturo sa atin ang mathematical symbols ay paano kapag may simbolo ng number 5 at may simbolo ng number 8 at merong simbolo na mukhang cross sa gitna. At ito ang ibig sabihin ay 5 plus 8. At naintindihan natin yung simbolo kasi pinag-aralan natin yung symbols. At ganoon din ang Reformed churches, ang kanilang symbols at para sila'y magkaunawaan kung ano ang ibig nilang sabihin kapag sinabi nila ang salitang depravity, ang predestination, paano nila ipaliwanag, paano nila ihayag at ituro ang mga katotohanan ito, paano nila ito i-present. Ito yung symbols that they use. Kaya sa pag-aaral natin ngayon ay natututunan natin yung standards of the Reformed Church, ano ang basehan talaga ng kanilang pagtuturo at kung ano ang kanilang pag-unawa dito, paano nila ito i-present, ano yung symbols that they use to explain yung mga doctrines that are now more popularly known as the 5 points of Calvinism or TULIP. At ngayon nga, nandito tayo sa third and fourth. Sa Canons of Dort, pinagsama talaga yung third and fourth. Ang title ng third and fourth ay Of the Corruption of Man, His Conversion to God, and the Manner Thereof. Yun ay may nilalamang 17 articles at mayroong 9 rejections. Hindi natin titignan lahat ng yon, i-highlight ko lang ang several parts of it na maaaring mag-summarize para maunawaan natin yung kung ano yung sinasabi doon sa 17 articles and 9 rejections. Madami sa kanilang mga pinag-isipan at mga binigyan ng sagot ay siguro mahirap maunawaan sa atin ngayon kasi meron silang particular na mga tinutugunan nung sila ay nagdiskusyon. So nagkaroon ng Articles of Remonstrance noong 1610 at nagkaroon ng maraming diskusyon at talagang mainit na debate among the Arminians and the Calvinists nung sumunod na decade until kinailangan na magkaroon ng Synod of Dort at 1618. So, naging mainit na usapin ito at maraming mga published na sulat against each other, pati madaming mga addresses that are recorded. So, yung mga binabanggit nila ay deep, subtle, philosophical theology na sa atin siguro hindi na masyadong relevant yung iba sa kanilang mga tanong na ini-examine. Pero at some point siguro, pag mapunta rin tayo doon, mapunta ang isip natin doon at mauga ang ating pananampalataya on those areas, makakatulong sa atin ang Canons of Dort. So anyway, Canons of Dort, third and fourth head of doctrine, of the corruption of man, his conversion to God, and manner thereof. At ito yung ngayon yung kilala yan sa T, yung total depravity, yun na yung title na meron actually sa Canons of Dort ay tungkol lamang sa corruption of man. At yung conversion to God ay ngayon pinipresent usually in the particular point, irresistible grace. Pero ito ay yung head of doctrine ay dinidiscuss generally yung corruption of man at yung conversion to God and of course the manner thereof. Bakit nila pinagsama yung dalawa? Sa Articles of Remonstrance ay hindi magkasama yung third and fourth. Pero ang makikita natin sa Articles of Remonstrance, kung ating basahin muna yung Article 3, ito ang kanilang sinabi sa Article 3 ng Remonstrance, that man does not possess saving grace of himself, nor of the energy of his free will, inasmuch as in his state of apostasy and sin, he can of and by himself neither think, will, nor do anything that is truly good, such as saving faith eminently is. But that it is necessary that he be born again of God in Christ, through his Holy Spirit,
and renewed in understanding, inclination, and will, and all his faculties, in order that he may rightly understand, think, will, and effect what is truly good. According to the word of Christ, John 15:5, without me you can do nothing. So, ito ang sinasabi nila sa remonstrance. At sinasabi nila, man does not possess saving grace of himself. Walang kahit ano in himself na makapagliligtas sa kanya. And wala man lang siyang kahit anong maiisip in his state of apostasy. Wala siyang energy in his free will. Ito, tandaan natin mga Arminians to ay ang mga nagsasabi nito. Wala, in his free will, wala siyang iniisip, kagustuhan, or kahit ano sa kanyang puso na mabuti. At lalo na wala siyang pananampalataya. So, such as saving faith eminently is. At it is necessary that he be born again of God in Christ. So, ito ang sinasabi ng mga Arminian. At hindi ba, ito din ang alam natin na total depravity. Ito rin mismo yon. So, actually, ito nga din mismo ang kanilang, nung pinagdiskusyon niya ng Synod of Dort at nabasa nila yan, ay sabi nila, hindi natin kailangang maging masyadong harsh dito. Ito rin ang ating pananaw. Tama naman na wala talaga anything in himself na magliligtas sa kanya. And wala man lang siyang kahit anong maisip, wala siyang pananampalataya. And it is necessary that he be born of God. So ito ang na sumasang-ayon sila kung ito lamang ang titingnan. So, ang nangyari, pagdating nila sa Article 4, ay ito ang sinasabi, that this grace of God, ang tinutukoy nila ay yung before, yung grace na kailangan na wala siya nun. So, ano yung grace na kailangan para siya maligtas? Ay, is the beginning, continuance, and accomplishment of all good, even to the extent that the regenerate man himself, maging yung nabago na ng Diyos, ay kung wala ang prevenient or assisting, awakening, following, and cooperative grace, can neither think, will, nor do good, nor withstand any temptations to evil, so that all good deeds or movements that can be conceived must be ascribed to the grace of God in Christ. So lahat ay mula lang sa biyaya ng Diyos. Again, it all sounds correct. But with respect to the mode of the operation of this grace, it is not irresistible. So, sila yung gumamit ng salitang irresistible. Sinabi, it is not irresistible. Yung pagkilos daw ng biyaya ng Diyos para baguhin yung patay na tao, maaaring yung tao, siya ang magdi-decide kung siya ba ay tatanggap noong biyaya na iniaalok sa kanya. So, yun daw pagkilos ng biyaya ng Diyos para magligtas, it is not so efficacious, hindi ito namimilit, ito'y pagtuturo lamang, paggabay lamang, parang isang alok lamang at ang matitira ay ikaw ang magde-decide. So dahil doon, ayon sa recorded na diskusyon nila, merong isa sa kanila na nagsabi, hindi ko maalala yung Dutch na pangalan, pero ang sabi sa kanila, there is poison in the tail. Kaya nila pinagsama ngayon yung 3 and 4 kasi nakita nila kung yung 3 lamang ang ating titingnan, mukhang tama ito. Pero kung idugtong mo ngayon yung 4, ayun nga, there is poison in the tail, may lason doon sa buntot. Pagdating mo sa huli, ay hindi ba parang tinatanggi din nila yung kanilang sinabi? Kasi ikaw ngayon yung may kakayanan na tumanggap. Sabi nga nila nung una, wala ka dapat kayang gawin. Pero pagdating dito, ikaw ngayon naman yung magde-decide kung tatanggapin mo ba yung biyayang iniaalok sa iyo ng Diyos. At yung pagkilos nga, yung mga salita din na kanilang ginamit at lalo na ay nabigyan niyang laman sa mga sumunod na diskusyon. Tandaan natin ito ay sinulat noong 1610. So nagkaroon ng madaming mga diskusyon at nabigyan talagang laman at paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga Arminians. Na ang ginagawa lamang ng Diyos ay tinatawag na prevenient, assisting, or cooperative grace. Ito ay biyaya na tutulong at magbibigay ng karagdagan sa iyo. At hindi at lalo na yung prevenient ay tinatawag na, kung ang alam nating word siguro ngayon ay preparatory, ay may biyayang binibigay ang Diyos na mauuna at ihahanda ka
para ikaw ay maging matanggap. At mas lalong lumalabas sa mga paliwanag ng mga Arminians na ang ibig lamang nilang sabihin ay sa pagpapakita ng Diyos kay Hesukristo, ng kamatayan ni Hesukristo, ay inialok niya na ang biyaya sa lahat. So ibinigay niya na ang lahat na sa biyaya at ngayon ang tao, lahat ng tao ay pinag-alukan ng biyaya at lahat sila ngayon ay may kakayanan na mag-decide. Sila na ngayon ang bahala na tumanggap noong iniaalok sa kanilang biyaya. Yun ang ibig nilang sabihin ngayon. So dahil dito na nakita nilang poison in the tail, ay nakita rin nila na yung third head of doctrine, yung kanilang pananaw about kung ano ang depravity of man, ay lumalabas na hindi at all totally depraved. Hindi nga talagang naiwan na walang kayang gawin, kundi meron pa siyang kayang gawing natitira. At yun yung gusto ngayon na idiin ng Canons of Dort. Sa third and fourth main point of doctrine, ang word na actually ginamit ay total inability, na talagang wala siyang kakayanan, at yun yung idiniin sa pamagitan ng articles ng Canons of Dort. Wala talaga siyang kakayanan at inalis yun. Kung may natitira pa doon sa remonstrant view na may kakayanan pa yung tao na magligtas sa kanyang sarili, ito ay nagtuturo wala talaga na siyang kakayanan simula ng kanyang pagkahulog. At efficacious grace, ito naman ay yung pagkilos ng Diyos sa kanyang biyaya na talagang maghahatid sa iyo sa kaligtasan. Hindi yung pagkilos lamang na iniaalok sa iyo at ibinibigay sa iyo, kundi talagang kikilos siya na tiyak na ikaw ay maliligtas. Ganoon ang pagkilos ng biyaya ng Diyos. So ito ang pinanindigan sa Canons of Dort. Mainly, sa ating diskusyon ngayon, babasahin lamang natin yung kanilang sinulat with some comments. Pero yun kasing Canons of Dort ay isa talagang explanatory document. So isa ay nagpapaliwanag na din. Kaya wag na tayong magpaliwanag nung nagpapaliwanag. Ang kanilang paraan din ay by stating just by stating the articles or what their view is in a way that is familiar or resonates with the biblical language, nakikita natin kung paanong ito nga ay biblical. Hindi na nila kailangang maglagay pa ng separate arguments para patunayan yung kanilang mga sinasabi, ay na nag-resonate siya with biblical language, as nakukuha agad natin yun nga, yung tinuturo ng salita ng Diyos. So ating tingnan, una yung total inability, paano nila ito itinuro sa Article 1, pinaikli kong konti, ay itong kanilang sinasabi, man was originally created in the image of God. However, rebelling against God, he brought upon himself blindness, terrible darkness, futility, and distortion of judgment in his mind, perversity, defiance, and hardness in his heart and will. And finally, impurity in all his emotions. So ito ang effect of the fall sa kanyang pagkakahulog. Nung originally, he was created in the image of God. At meron dang pagdetalye kung ano ang itsura ng image of God. The whole man was holy. Pero sa kanyang rebelling against God, he brought upon himself blindness. Itong lahat ng ito ay language of Scripture. Terrible darkness, futility, and distortion of judgment in his mind. So, ang finally, impurity in all his emotions. Lahat yan ay kabaligtaran ng description sa image of God. So, ito yung nangyari sa mga tao sa kanilang pagkakahulog, ay talagang nawala yung kanilang original na katayuan. Sabi sa Article 2, yung pagkalat itong corruption, man brought forth children of the same nature as himself after the fall. That is to say, being corrupt, he brought forth corrupt children. So ito yung statement that yung ginamit nilang language ay yung sa Ephesians 2 that we are born children of wrath. So ganito ang katayuan natin, ganito ang lengguwahe ng Biblia tungkol sa ating lahat, sa pagkakahulog ng lahat ngayon ng sangkatauhan,
ay corrupt. At may paliwanag dito na sa Article 2, kanilang pinaliliwanag na ang pag-spread ng corruption ay hindi by imitation. Hindi na ang mga tao ay yung magulang mo masama, kaya gagayahin mo siya. At doon ka palang magsisimulang maging masama. Hindi, dahil your nature is already corrupt. Pagka silang mo, you already have a corrupt nature. So, yung katuruan na magsisimula ka palang maging makasalanan dahil matututunan mo ito na gayahin yung iyong magulang, ito ay isang heresy condemned long ago, a Pelagianism, na nagsisimula ka daw na matuwid o innocent and then ikaw ay liliko by your own fault. Hindi ganoon ang sa atin, sa pagkahulog ni Adan, everyone is born children of wrath. So yun ang pagkalat ng corruption. At sa Article 3, yun na binanggit yung total inability. Ito ang kanilang sinabi, therefore, all people are conceived in sin and born children of wrath, unfit for any saving good, inclined to evil, dead in their sins, and slaves to sin. Diba lahat yan ay familiar siguro sa atin na binabanggit sa Biblia. Conceived in sin, Psalm 51, born children of wrath, Ephesians 2, unfit for any saving good, hindi nyo siguro makonect, pero nasa Romans 3, Psalm 51, Psalm 53, inclined to evil, Genesis 6, dead in their sins, Ephesians 2, and slaves to sin, Romans 6. Diba ito ay yung lengguwahe tungkol sa atin. Without the grace of the regenerating Holy Spirit, they are neither willing nor able to return to God, to reform their distorted nature, or even to dispose themselves to such reform. Sa pagkakasabi dito, una may pagkakamuka dun sa sinabi din mismo ng Arminians. Sabi ng Arminians na kung wala ang biyaya ng banal na espiritu, ay wala silang magagawa. Pero ito ay mas may diin kung ano talaga ang kawalan na wala sa mga tao. Without the grace of the regenerating Holy Spirit, hindi lamang a cooperating or persisting, prevenient assisting grace, kundi kailangan mo ng regeneration na buhayin ka mula sa iyong pagiging patay. They are neither willing nor able to return. Hindi nila gusto or hindi nila kaya. So yun yung sinasabi about total inability. And meron pa silang dinagdag, even to dispose themselves to such reform. Na ipakita man lang dahil halimbawa, kinikilala mo na ang paraan para ikaw ay mabago ay sa pamamagitan lamang ng pagkilos ng Diyos. So, to dispose yourselves to such reform ay ipakita mo lang ang iyong sarili na wala kang kakayanan, i-recommend yourself to God, ilapit mo ang iyong sarili sa Diyos para ikaw ay pagalingin. No, you do not even have the willingness or ability to dispose yourselves to such reform. Ganoon kalala ang pagkahulog ng tao sa kanyang kasalanan. So ito ang itinuturo na even to dispose ourselves to such reform ay wala na sa tao. And so, sa kanilang paliwanag, sa Article 4, sabi, the inadequacy of the light of nature, and there is to be sure a certain light of nature remaining in man after the fall. So, meron pa rin naman natitira sa kanya. Light of nature, may liwanag pa rin. So, ang ibig sabihin daw noon na meron pang light of nature na natitira sa kanya, he retains some notions about God, natural things, and the difference between what is moral and immoral. So, alam natin yan na ang mga tao meron pa ring pagkilala kung ano ang tama at mali. Yung laging ang sinasabi, even Hitler probably was respectful to his mother. So, yung mga tao meron pa ring natitirang liwanag sa kanila, na likas sa kanila dahil kasama yun sa pagkakalalang sa kanila. Maging ang mga taong hindi pa nakakarinig ng kahit anong pangangaral, malayo sila sa mga lugar na nahatidan na ng Biblia, sa mga lugar na
walang narinig at all tungkol kay Yahweh o sa kahit anong katuruan, ay meron silang kaalaman kung ano ang tama. At ito nga ay documented na kahit saan ka pumunta, meron silang pag-unawa na mali pumatay, merong pag-unawa na may mali something sa pagnakaw, meron silang pagkamuhi even sa adultery, though meron ding mga different distortions nun. Diba? So, merong natitira sa tao kahit na sa mga walang nadala na pangangaral sa kanila. Pero ito yung sinasabi, but this light of nature is far from enabling man to come to a saving knowledge of God and conversion to Him. Hindi pa rin sapat yun. Kahit na may natitira sa kanya na kaunting kaalaman, it is far from enabling man to come to a saving knowledge of God and conversion to Him. So far, in fact, that man does not use it rightly, even in matters of nature and society. Maging para doon lamang sa kung para saan ang light of nature na ito'y gabayan ka sa iyong pamumuhay in morality, maging para doon ay didistort na ng mga tao. At mas lalong hindi ito magdadala sa iyo papunta sa kaligtasan o sa tunay na kabanalan, at lalong hindi ito magtuturo sa iyo na may biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo na matatanggap mo sa pananampalataya. So, the light of nature does not reveal or does not enable man to come to a saving knowledge of God and conversion to Him. At pagdating sa Article 5, maliban sa light of nature, there's also an inadequacy of the law. So there's inadequacy of the light nature at maging yung batas. At dito ang ginagawa ng Canons of Dort ay lalong idinidiin, ganun tayo kalayo sa kaligtasan. Na yung natitirang light of nature sa atin, hindi yun sapat. At dagdagan mo pa ng batas, hindi ka pa din maliligtas. So sinabi dito, in this respect, what is true of the light of nature is true also of the 10 commandments given by God through Moses, especially to the Jews. For man cannot obtain saving grace through the Decalogue, because although it does expose the magnitude of his sin and increasingly convict him of his guilt, yet it does not offer a remedy or enable him to escape from his misery. And indeed, weakened as it is by the flesh, leaves the offender under the curse. So, dito ang pinapaliwanag ito at sumasalamin dito yung theology in Reformed tradition of the law and gospel distinction. Isa itong masalimuot na diskusyon. Pero dito ang punto na gustong idiin ng Canons of Dort ay kung paanong ganoon ang tao sa kanyang kalagayan, pagiging makasalanan, gabayan mo pa ng buong pagpapaliwanag ng kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng batas, ng 10 Commandments, na ito'y naghahayag na ng ano ang hinihiling ng Diyos sa sangkatauhan, hindi pa rin ito makakapagdala sa kaligtasan. Dahil nga sa kasalanan na nananatili sa lahat ng tao, ang nagagawa lamang ng batas ay naipakita sa kanya na siya'y makasalanan at siya'y nangangailangan ng tagapagligtas. Pero yung batas mismo by itself ay hindi nagtuturo ng daan ng kaligtasan. So, ang punto ay kung paano ang tao ay ganun kalulong sa kanyang kasalanan, ganun siya ka-hopeless, ihinayag na sa kanya yung batas, hindi pa rin siya kung yung light of nature ay na-distort, ihinayag na sa kanya yung mas maliwanag at mas hindi distorted, the law of God. Pero yun pa rin ay hindi sapat para ito ay magligtas sa kanya. At ito ay sinasabi, Article 6, the saving power of the gospel. What therefore neither the light of nature nor the law can do, God accomplishes by the power of the Holy Spirit, through the word or the ministry of reconciliation. This is the gospel about the Messiah, through which it has pleased God to save believers in both the Old and the New Testament. So ito ang yung light of nature, hindi ka maliligtas. Yung law, hindi ka maliligtas.
At yung makapagliligtas nito ay ginagawa ng Diyos through the word of reconciliation, at ito'y the gospel. At kung makita natin yung ibig sabihin nito, ang ipinupunto ng Canons of Dort ay kung paano ang tanging paraan para maligtas ang tao, ang sangkatauhan na nahulog sa kasalanan, ay na siya'y maligtas from outside himself. Na kailangan ang magligtas sa kanya ay hindi na yung natitirang light of nature or kahit anong pagtupad niya sa batas, kahit siya'y gabayin mo sa batas, ang kailangan na para siya'y maligtas ay may kumilos from outside himself, ang Diyos mismo ang mangako, ang Diyos ang gumawa at tumupad sa kanyang hinihiling doon sa batas, at ito nga ay ginawa niya sa pamamagitan ni Hesukristo about the Messiah, at ito ang naging ang tanging paraan para maligtas ang lahat from the Old to the New Testament. Ito ang naging paraan na maligtas sa buong kasaysayan ay sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo. So, salvation comes from wholly outside of fallen man. Grace alone in Christ alone, received by faith alone. At ito nga ay naididiin sa katuruan ng Canons of Dort na ang tao ay ganun ang pagkakahulog niya sa kasalanan, wala siyang ibang pag-asa. Meron diyang sigurong hindi as famous na Latin term ang tinatawag na extra nos. Ibig sabihin nga ay outside himself. At ito actually ay a slogan that is more popular among the Lutherans. At sinasabi nila palagi, ito ay kanilang niyayakap at pinaninindigan at ikinagagalak na ang kaligtasan ay wholly outside of themselves. Kasi kapag ito'y in anything in us, ay hindi tayo maliligtas. Kaya salvation comes from wholly outside of fallen man, grace alone, in Christ alone, received by faith alone. At ito ang naidiin kung paanong ang tao nga ay totally depraved, totally total ang kanyang inability, hindi lamang na kulang o mahina siya, kundi siya ay talagang nawala ang kanyang kakayanan para siya ay makaabot sa kaligtasan. At kaya ang kailangan kailangan talagang maikabit ito. Kung hindi efficacious yung grace na tinuturo mo para ikaw ay maligtas, lumalabas nga talaga na hindi total yung depravity na iyong pinangahawakan. Kaya siya pinagdikit noong sa Synod of Dort ay dahil magkakonekta sila. Dapat kung ang iyong pananaw na ang tao nga talaga ay totally depraved, ay ang tanging paraan lamang para siya maligtas ay kailangang kumilos ang Diyos in His omnipotence para ikaw ay iligtas. Kinukwento nga ni R.C. Sproul na kapag siya daw ay nagtuturo, ay tinuturo niya yung Calvinism at magsisimula siya at tinuturo niya yung TULIP na acronym. At ang ginagawa daw niya ay magsisimula siya sa T. Ang gagawin niya sa simula ay itatala niya kung sino-sino ang mga nag-agree doon sa letter T. Tapos magbibilang siya, naglalagay siya ng unti-unti daw habang itutuloy niya at makita niya na kung kayo'y tumatanggi bigla sa irresistible grace, alisin ko na din kayo sa T. Kasi ibig sabihin hindi nga kayo sumasang-ayon. Kung sa inyong pananaw ay ang magliligtas sa inyo ay isang inefficacious grace or kailangan nyo lang ng tulong, hindi total ang pananaw nyo sa depravity. So, lumalabas daw talagang nauubos yung mga nag-agree doon sa T kapag kanilang tinutuloy pa kasi sila'y kabit-kabit. At ito nga yung ginawa sa Canons of Dort. Itong efficacious grace ay ikinabit doon sa total depravity dahil kailangan ng efficacious grace for a totally depraved sinner. So, sabi sa Article 11, ano daw yung description of the Holy Spirit in conversion, paano siya kumilos. So, kung ang kailangan ay gospel,
para siya'y maligtas. Sabi sa Article 11, when God carries out this good pleasure in His chosen ones, He not only sees to it that the gospel is proclaimed to them outwardly, and enlightens their minds powerfully by the Holy Spirit so that they may rightly understand and discern the things of the Spirit of God. But by the effective operation of the same regenerating Spirit, He also penetrates into the inmost being of man, opens the closed heart, softens the hard heart, making the dead will alive, the evil one good, the unwilling one willing, and the stubborn one compliant. So ito yung pagkilos ng Diyos sa pagliligtas. At kung sa description ng remonstrance ay ang pagkilos niya ay a prevenient cooperative assisting grace, masyadong maliit ang kanilang pagtingin na kailangan ng tao. So ang kanilang diagnosis sa kalagayan ng tao ay isang hindi malubhang karamdaman na kailangan lamang ng isang simpleng lunas. Pero dito ay pinapakita nila, ganito ang ating kalagayan, ang kailangan natin ngayon, ikaw na patay ay mabigyan ng buhay. So, ito nga ay in-insist lamang nila that yung kanilang piniliwanag, not only that the gospel is proclaimed to them outwardly. Ngayon, ito a reference to a Arminian position sa kanilang paliwanag na ito yung paraan ng Diyos para ilahad na sa lahat ang kanyang biyaya. Na ganoon ang paraan ng pagkilos ng biyaya ng Diyos. By the preaching of the gospel to everyone, the same grace is offered to all. So lahat ngayon sa kanila ay sila na ang bahala kung tatanggapin nila yon. So sinabi nila, totoo yun na mayroong alok ang Diyos doon in the proclaiming of the gospel. That is a gracious thing that we should be thankful for. And also it is true that God enlightens the minds powerfully by the Holy Spirit so that they may understand and discern the things of the Spirit of God. Pero hindi lamang yun, mayroong kailangan pa na effective operation of the same regenerating Spirit to penetrate into the inmost being of man. Ito yung pinanindigan sa Synod of Dort na ito ang kailangan para talagang maligtas. Hindi lamang isang yung gospel na i-proclaim at yung pagpapaliwanag, pagbibigay ng kaliwanagan about it, kundi isang pagkilos na talagang papasok hanggang sa ikailaliman ng iyong puso. At ito nga yung sinasabi sa Article 12, regeneration is supernatural work. And this is the regeneration, the new creation, the raising from the dead, and the making alive, so clearly proclaimed in the Scriptures, which God works in us without our help. But this certainly does not happen only by outward teaching, by moral persuasion, or by such a way of working that after God has done His work, it remains in man's power whether or not to be reborn or converted. So, ito hindi nila ipiniliwanag, di sila nagbigay ng argument, pero again, by resounding, resonating with biblical language, nakikita natin na ito'y totoo sa banal na kasulatan. Dahil ganito nga, ipaliwanag, ganito magsalita ang banal na kasulatan tungkol sa ating kaligtasan. It is a regeneration, a new creation, a raising from the dead, a making alive. Yun ang paraan ng pagligtas sa atin, hindi na pagtulong lamang sa atin, sa ating maliit na problema. So, at lalo na ito nga yung kanilang, it is not such a way of working that after God has done His work, it remains in man's power whether or not to be reborn or converted. Ito ang kasunod doon din sa same article. Rather, it is an entirely supernatural work, one that is at the same time most powerful and most pleasing, a marvelous, hidden, and inexpressible work, which is not lesser than or inferior in power
to that of creation or of raising the dead, as Scripture, inspired by the author of this work, teaches. So, yung pagkilos ng Diyos para magligtas ng tao is involved sa power no less than the power involved in creation. Ito is ginamit mismong paliwanag ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, kung paanong sinabi, God Himself who declared let light shine out of darkness has shown in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God. So, ganoon ang pagpapakilala ng Diyos, a power a creative power para tayo magkaroon ng kaligtasan. So, no less than or inferior in power to that of creation or of raising the dead, as Scripture teaches. So, sa kanilang rejections, ito nga ang kanilang tinatanggi sa rejection 4, sabi that unregenerate man is not strictly or totally dead in his sins. So ito sinasabi nila na hindi pwedeng ganito ang maging katuruan natin, that unregenerate man is not strictly or totally dead in his sins or deprived of all capacity for spiritual good, but is able to hunger and thirst for righteousness or life and to offer the sacrifice of a broken and contrite spirit, which is pleasing to God. For these views are opposed to the plain testimonies of Scripture. At dito, they cited in text at kinote nila yung Ephesians 2:1, Genesis 6:5, 8:21, Psalm 51:17, and Matthew 5:6. Hindi ko na pinakita para hindi masyadong mahaba. Pero yun yung full text of their explanation kung paanong hindi maaaring yan ang ating turo na hindi buong-buo ang ating pagiging dead in sins dahil ganito ang mismong pagkakasabi sa atin sa Biblia. Isa pang rejection, that corrupt and natural man can make such good use of common grace or of the gifts remaining after the fall that he is able thereby to obtain a greater grace, evangelical or saving grace, as well as salvation itself. And that in this way, God for His part shows Himself ready to reveal Christ to all people, since He provides to all, to a sufficient extent and in an effective manner, the means necessary for the revealing of Christ for faith and for repentance. And makikita nga natin na ang mga Arminians ang talagang pauso ng sana all. Diba? Gusto nila na sana all ay nililigtas. Parang sa kanilang pananaw ay yun ang karapat-dapat, parang mali kung hindi nililigtas ng Panginoon ang lahat. Pero ang turo nga sa atin, ang katotohanan ay na ang lahat tayo ay hindi karapat-dapat na maligtas. Na God can save only one person and that is an infinite grace for Him. Dahil nga sa ating kasalanan ay ito ay we have all rendered ourselves under the punishment of God. And it is only by grace, not at all in anything in us, na tayo ay ililigtas. Kaya sa kanilang sila ay driven by some sentimental views about God na gusto nila ay may na parang yung tumama sa kanilang panukat na ang Diyos ay handang magligtas ng lahat at ang kanilang paliwanag paano ito ay na inihahayag daw ng Panginoon ang Ebanghelyo sa lahat. Ini-offer si Christ for all at bahala kayong lahat tumanggap. At ngayon inihahayag sa lahat, bahala rin kayong tumanggap. At least, di ba, ang Diyos ay siya, ginagawa niya lahat para sa inyo, pero kayo ang magde-decide kung kayo ang maliligtas. So, ito ay kanilang dininay for Scripture, not to mention the experience of all ages, testifies that this is false. He makes known His words to Jacob, His statutes and His laws to Israel. He has done this for no other nation and they do not know His laws. Sabi sa Psalm 147. At madami pa ibang passages. In the past, God let all nations go their own way. Or sa ito, sabi, they, Paul and his companions, were kept by the Holy Spirit from speaking God's word in Asia.
And when they had come to Mysia, they tried to go to Bithynia, but the Spirit would not allow them to. So, makita natin dito sa mga talatang ito na lamang nilang patunayan, hindi totoo. Hindi actually totoo man lang na dinadala ng Diyos, hinahayaan ng Diyos na maibigay ang ebanghelyo sa lahat. And even sometimes it is God's judgment to a people na wag silang dalhan ng ebanghelyo. Isang last na rejection, sabi that God in regenerating man does not bring to bear that power of His omnipotence. Ito yung ayaw kasi ng minsan ng mga tao, yung idea na yung grace at yung pagkilos ng Diyos para tayo iligtas ay irresistible. Para ba tayong pinilit at ngayon sapilitan na lang, kinaladkad ka para iligtas. Pero sa totoo, ganun naman talaga actually yung pagkakaligtas sa atin. Ganoon yung naging pagkilos, halimbawa kay Pablo nung siya ay niligtas, siya ay on the way to kill more Christians at kinailangan siyang bulagin, siya ay kailangang pigilan sa kanyang ginagawa and to work very effectively para siya ay baguhin. Yun ang efficacious na pagkilos ng Diyos para siya ay magligtas. So, pero dito nga sinasabi, we reject the teaching that God in regenerating man does not bring to bear that power of His omnipotence, whereby He may powerfully and unfailingly bend man's will to faith and conversion. But that even when God has accomplished all the works of grace, man nevertheless can and in actual fact does so resist God and the Spirit in their intent and will to regenerate him, that man completely thwarts his own rebirth. And indeed, that it remains in his own power whether or not to be reborn. Ito ay yung ganong pananaw na sometimes parang nag-a-appeal sa senses ng mga tao na hindi ba dapat nga free will natin kung tayo ay magbabago at kung tayo ay magsasampalataya. Sa pananampalataya ko yun. Pero hindi ba tayo din naman ay hindi nagkaroon ng choice kung tayo ay isisilang dito sa mundo kung sino ang ating magiging magulang. Pero tanggap natin na wala tayong choice doon. Pero hindi natin matanggap na yung pagsilang sa atin mula sa banal na espiritu ay wala din tayong choice, wala din tayong control, wala tayong kapangyarihan. At ang turo nga sa atin ng banal na kasulatan about our conversion is that it is such a powerful working ng ating ng Panginoon para ikaw ay baguhin na hindi ito unpleasing sa atin. At kung ating babalikan ang time na tayo ay binago ng Diyos at tayo sumampalataya, hindi ba ito'y nakagagalak na panahon? At yun nga yung mahiwagang pagkilos ng Diyos in His irresistible, efficacious working and bending our wills, we very willingly believe. We very ourselves willingly obey His will. Ganoon ang ating kagalakan, ganoon ang ating ganoon kahiwaga ang pagkilos niya na yung pagyuko niya sa atin, even yung pag-alipin niya sa atin ay kinagagalak natin na ginawa niya sa atin yon. At ito yung kanilang paliwanag. This does away with all effective functioning of God's grace in our conversion and subjects the activity of Almighty God to the will of man. It is contrary to the apostles who teach that we believe by virtue of the effective working of God's mighty strength and that God fulfills the undeserved goodwill of His kindness and the work of faith in us with power. And likewise, that His divine power has given us everything we need for life and godliness. Dito pinapakita na talagang makapangyarihang pagkilos ang naganap para tayo ay iligtas. Kaya dahil ganito ang ating kaligtasan, ito ang kanilang sinasabi sa Article 15 as a response to such gracious salvation, God does not owe this grace to anyone. Ito ang isa sa mga basic na dapat laging balik-balikan at inuulit-ulit sa Canons of Dort. Dahil nga, ang kinakalabasan sa Arminian teaching ay para bang unfair ang Diyos na hindi niya ibinibigay ito sa lahat. Pero ang grace nga ay hindi deserved by anyone. It is not owed to anyone. So, for what could God owe to one who has nothing to give that can be paid back?
Indeed, what could God owe to one who has nothing of his own to give but sin and falsehood? Therefore, the person who receives this grace owes and gives eternal thanks to God alone. The person who does not receive it either does not care at all about these spiritual things and is satisfied with himself in his condition, or else in self-assurance foolishly boasts about having something which he lacks. And furthermore, following the example of the apostles, we are to think and to speak in the most favorable way about those who outwardly profess their faith and better their lives. For the inner chambers of the heart are unknown to us. But for others who have not yet been called, we are to pray to the God who calls things that do not exist as though they did. In no way, however, are we to pride ourselves as better than they, as though we had distinguished ourselves from them. So ito actually, katuruan na ito na ang pagkilos ng Diyos ay makapangyarihang pagkilos sa even to the most stubborn heart. Ang magbibigay sa atin ng pag-asa na ang mga mahal natin sa buhay na hindi mo mabago ang isip, hindi mo mapaniwala, ay maaari mong idalangin sa Diyos na kumilos na siya ang magligtas dahil ganoon ang kapangyarihan ng Diyos. At ito lamang ang tayong pag-asa para kahit sino ay maligtas. At ito din ang dapat na nagpapababa sa atin na ating maalala na ganito ang kinailangan para tayo ay magkaroon ng pananampalataya, na kinailangan na ang ating pusong bato ay baguhin ng Diyos at tayo bigyan ng pusong laman. At kung maalala natin yun palagi, tayo ay magkakaroon ng ugali ng pagpapakababa at laging ipasalamat na ang ating buong kaligtasan ay sa kanyang kaluwalhatian lamang. So, bilang conclusion, kunin ko itong dalawang bahagi ng Article 16 to 17. If the marvelous maker of every good thing were not dealing with us, man would have no hope of getting up from his fall by his free choice, by which he plunged himself into ruin when still standing upright. Ito nga yung isa sa mga strongest nilang argument about yung hopelessness of fallen man. Noon ngang nakatayo pa siya, nahulog pa din siya. Nung nakatayo yung tao, when he was still standing upright, he plunged himself into ruin. Paano na ngayon tayo, ngayong mga corrupt, ay aasa tayong tingin natin, maliligtas natin ang ating sarili. So he has no hope except to be saved by someone. And therefore, to him alone, both for the means and for their saving fruit and effectiveness, all glory is owed forever. Amen. So, yun ang ating lesson on the third and fourth heads of doctrine. Meron po ba kayong mga questions, comments, and whatever else? Short question and comment. Sige po. Last slide. Yung to him, that pertains to God, right? So, it's capital H. Opo. Tama ba? Mm. Okay, so, yun. Part test. Yes, sila po ay hindi pa nagka-capitalize. Kinopia ko lang. Conventions yan. Hindi sila nagka-capitalize before. Ay, Amy, tama ka. dalawa. So tayo, kinikilala natin yung profession of faith ng ibang mga, even the non-reformed professing Christians sa different Yes. churches like say sa Seventh-day Adventist, Protestant churches, tama ba? Sa Methodist, ngayon, so we believe na ang mga Christians, hindi lamang yung mga nasa Reformed churches, di ba? Okay, so recognize natin yun. So may Christians sa mga yan. Yes. Sa mga Pentecostal churches, di ba? Okay. Yung profession of faith nila. But, since it looks like their faith is on the side of the Armenian belief, that as still, parang they still have, or they can still do something for their salvation by accepting Christ, and they can refuse, di ba? So, in that way, in that belief, hindi tayo nag-agree doon. So, how are we to look at them now? Are they really saved or not?
yung lahat ng sumampalataya kay Jesucristo for their salvation ay we consider them saved and we believe them na ah, na, na hindi lamang out of charity, we stand with much confidence that they are saved because ang basis of salvation is the righteousness of Christ at hindi the level of your understanding of theology. So hindi we are sabi nga ni paraphrased about from John Owen that we are not justified by precision alone but by faith alone, that is by resting and receiving in the righteousness of Christ alone. So kung sino man ang gumawa nun, ikaw man ay Arminian at nananatili paminat hanggang sa iyong huling hininga ay nanatili sa iyong mga pananaw ang ilang mga kamalian, as many of us would retain, na madami din sa atin ay may mananatiling mga kamalian, ay ganun din ang ating tinatayuan ay ang katwiran ni Jesucristo lamang. So, yung about their salvation, hindi yun nakabase sa kanilang theology. Ang pagpapahalaga natin sa right doctrine ay na una in the communication of that teaching sa pagtuturo even in Arminians ay may puwang for people to rest in not in Christ. So kapag ang iyong pangangaral ay Arminian theology, it may lead people to believe in what you're preaching, pero dahil may puwang na hindi kay Kristo ang iyong pananampalataya, at least in so maaring ang iyong paglagak ng pananampalataya ay hindi kay Kristo. So maaari itong maglihis. So meron itong mga effects that could lead there, pero basta tunay na sumampalataya kay Kristo ay ating kikilalaning kapatid. Maliban doon, ang katuruan at paglalim sa theology, hindi man ito basihan ng kaligtasan, ito ay nagpapalalim din sa ating pagsamba, sa ating kagalakan, sa ating pag-unawa ng lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin upang lalong magumapaw ang ating pagpupuri sa Kanya. So, ito ay mag-shape ng ating worship to Him at kung paano natin siya, ano ang lalim ng pag-ibig natin sa Kanya bilang tugon sa lalim ng pag-ibig niya sa atin. So, kaya natin ito pinapahalagahan ay para doon at hindi necessarily as a basis of salvation. At nagpapatuloy ang ating diskusyon, not just hindi nga lang usually in the ordinary spheres of conversation, pero nagpapatuloy yan in academic circles, in yung kanilang mga interaction between denominations na mapagdiskusyonan ito, yung ating pagkilos at hangarin na ang mga tao ay magkaroon ng pagkakais at pagkakaunawa sa lalim ng biyaya ng Diyos. So, yun ang ginagawa natin about it. Basta hindi siya basis of salvation, pero ito ay for the fuel for our worship, mas mainly. What about yung framers ng remonstrance? Hindi ba parang official nila i-confess yun? Tapos magtuturo sila sa mga sa churches to confess that na clearly parang salungat talaga dun sa sa saving grace. Sila ba matatawag natin na pananampalataya? Hindi, alam ko nga actually may some of them were officially condemned heretics. Pero ang official record lang about the judgment on them was they were debarred from ministry. Hindi sila pinayagan na magpatuloy sa kanilang pag-preach. Pero eventually they stood by their positions, they published their own confession. Gumawa sila ng madami pang ibang moves, and they even really yung may unpleasantly opposed the Reformed churches. Nagkaroon silang sariling version ng painting. Meron silang version ng caricature na ginawa nila yon na may mga devils na lumilipad sa paligid. So, hindi ko lang, kasama yun sa pagsasaliksik ko ng painting, gumawa sila ng version nun na may mga devils.
para lang ano na ito yung nangyari sa Synod of Dort. So, merong mga ganong nangyari. So, our, ang madami sa mga Armenians, we do believe, even officially later, and even confessional Armenians, we do hope in their salvation. We do believe that they can have that true faith in Christ. Na niniwala nga lang tayo that they tend towards yung kanilang teaching may tend towards pointing people back to their works and eroding assurance, eroding, and might even lead to the destruction of faith. Pero the gospel is there somewhere and it can still save. At least the gospel still is the power of God unto salvation and still may save. So officially, they were debarred. Officially, they were not, hindi lahat ay kinilalang mga heretic or condemned. Only because of some persistent vile actions kaya sila na yung iba ay na-condemn. Pero yung belief in Arminianism itself that will not necessarily condemn. Si Oli. Ganito. Some of the chosen ones have not been called yet. Tama po ba? Up to this moment of time. And that could be, kumbaga yun na lang din po ba yung, manatili tayo sa pag-asa para sa mga loved ones natin. Tama po ba? Parang, that there could be a chance that some of our loved ones could be one of the elects. Actually, Tama may po ba? ganun- But they have not been called yet. Minsan ganyan magsalita mismo si Pablo. Sabi niya, I preach also that I may save some of the elect. That's parang ganun. So may ganun siya mismo. It was actually driving him na para madala ko ang kaligtasan to some of the elect. Kaya siya nangangaral. So ganun din tayo about praying and for our loved ones, and ganun din ang hoping natin for anyone na gusto na tayo naghahangad ng kanilang kaligtasan. Sana nga'y sila'y pinili, hindi man lating pa nakikita ngayon, but we hold out even that hope. Kaya tayo may pag-asa na may maligtas at all is because God chooses unconditionally. At kung it is conditional, if it is without an efficacious working of the grace of God, wala tayong maaasahan na may maliligtas pa. Actually, sure tayong walang maliligtas. So, dahil unconditional ang election, dahil irresistible ang grace, we have hope that even the most stubborn sinners can be saved. Yun yung masaya about the doctrines of Calvinism, how it helps us have more hope sa ating about the salvation of everyone. Ayun, salamat sa lecture ulit, Brother IE. Ang question ko lang is yung prevenient grace, no? Kumbaga parang galing talaga sa Armenian theology yung prevenient grace. So ang doon ba yung kaya naging semi-Pelagian sila, bro? Kaya naging semi-Pelagian kasi kumbaga dahil dun sa total inability, hindi sila naniniwala na pero iba yung paniniwala nila, nagkaroon ng conflict with dun sa dahil sa efficacious grace. So paano ba natin ipapaliwanag yung na hindi talaga language ng scripture yung prevenient grace, or hindi natin mahanap at all sa scripture? Kasi may nakausap ako before na na pastor din. Doon kami nagkatalo na parang hindi siya naniniwala na totally dead. Na parang iba yung explanation niya sa Ephesians 2:1. Hindi siya naniniwala na ganun. Tapos nung brinotap ko yung tungkol kay Lazarus, sabi ko, bakit po si Lazarus, 'di ba kailangan tawagin ni Lord para kumbaga kailangan buhayin para lumabas, 'di ba? So, sabi niya, ang explanation niya ay hindi yun yung hindi connected yun, parang gano'n. Walang connection yung Ephesians dun sa sa kay Lazarus. Talagang nila, talagang
hindi nila alam or alam nila na ano sila, na Armenian sila. So, paano ba natin iano na ipapaliwanag lang na yung prevenient grace is wala talaga sa language ng scripture and talagang patay yung ibig sabihin nung Ephesians 2:1, parang gano'n. Yung total. Yun nga, usually kapag meron ng studied position yung mga tao, so in case of Armenian theologians na napunta na sila doon after a careful study even of Calvinism, ay mas masalimuot na usapan ng kailangan bago sila makonvince. And usually ang paraan talaga, and I think the most effective way is to have an extended a relationship that is around discussing texts of the Bible. So kapag unti-unting kumikilos by the expounding of the word, ang mas lumiliwanag sa kanya yung ano talaga yung tinuturo ng salita ng Diyos. Kapag nandun na sa posisyon, kaya mas maganda na ang mga tao ay may nasa iba-ibang churches at maganda ang tao ay minsan may benefit ang pagkakaroon ng denominations at sila ay magkahiwa-hiwalay muna habang sila ay hindi agree ay dahil hindi ganun kadali na ipakita lang sa isang tao, tingnan mo sabi dead. So, bakit hindi mo pa paniwalaan dead? So isang mas mahabang usapan at usually the more effective way ay na magkaroon nga ng a continuous na pag-uusap ng paglilinaw lamang ng all the text of scripture. Yun yung way for them to be convinced. At maganda yun, the way for that to happen is to build such a relationship na kaibiganin mo siya around the word, ganun ang maging relationship mo with the person, or simply kung if this is an option ay invite mo na lang sa church para meron kayong parehong pagbuklat ng salita ng Diyos, as yun yung magkumilos para siya ay maliwanagan. Ako ba last? Naintindihan natin na ang grace ng Diyos ay efficacious, irresistible, at ang tao enable. Ang question ko ay, may gagawin ba ang tao para yung efficacious grace ng Diyos na yun ay makarating sa kanya or matanggap niya? Ay yung para matanggap niya, hindi. Wala. Kumikilos ang Diyos para dalhin sa tao ang biyaya niya. So yung pangangaral na ikinilos ng Diyos para yung nagdala nun ay He sovereignly worked. At kung bumalik lang tayo sa mga sinauna talagang nangangaral, si Pablo na nagdala sa ating mga hentil ng mensahe ng ebanghelyo, ay he worked efficaciously. Kay Paul, wala siyang ginawa para ihanda ang kanyang sarili na maibigay sa kanya yung biyaya. Ang Diyos lamang ang kumilos. So, yung sa mga pamamaraan ng Diyos, actually yun yung ibang articles dito sa third and fourth head of doctrine, the means by which this is done, ay yung paggamit ng Diyos ay kinakasangkapan nga niya maging yung nagiging bahagi ng katawan ng Diyos, yung mga binago na. At yun nga, kinasangkapan niya si Pablo, kinasangkapan niya yung iglesyang nabuo at lahat ng dumaan na mga mananampalatayang nauna sa atin, yun ang naging kasangkapan para hanggang ngayon tayo ay sumampalataya. So, sa atin, practically, di ba, ay ang ibig sabihin sa atin noon, ang paraan para maligtas ang kahit sino, ay basta yung ebanghelyo lang mismo. Hindi kailangan na magpakabait muna siya at saka mo dadalhin yung ebanghelyo sa kanya, o ihanda muna yung tao na basta pag medyo mas na siya, mas ready na siya, mas mukhang na yung kanyang conscience, saka lang siya magiging handa na idalhin sa kanya. May article sa Canons of Dort on the second main point of doctrine tungkol dun precisely na hindi yun ang basehan, kaya dinala sa kanya ang ebanghelyo. So
yun yung pagtiwala natin that the gospel is the power of God unto salvation, nandun yung kapangyarihan ng Diyos, ay na kahit yung, halimbawa may philosopher na talagang ang hirap kausap kasi kaya kanya sagutin sa lahat ng pwede mong ibigay sa kanya. So, isipin mo na siguro para maging handa siya sa gospel, hintayin kong makaranas siya ng paghihirap o hintayin ko munang dumaan siya sa isang crisis of his conscience at yun yung kahandaan para siya ay mabago ng ebanghelyo. Hindi ganoon. Dahil naniniwala tayo, ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay nandun. Kahit yung pinakamatigas na pilosopo ay ang kailangan mo lang ay ebanghelyo, ipidalin mo sa kanya at yun na yung pagkilos sa kanya. At bahala na ang Diyos kung ito'y babaguhin na siya doon o baka sa ibang panahon o baka hindi siya kasama sa mga hinirang. Pero yun nga, walang kailangang paghahanda. Ang tao ay nasan man siya, ang totoo sa kanya ay siya'y makasalanan, kailangan siyang makumpronta sa kanyang sinfulness, and the gospel is the power of God unto all, kahit ano pa ang kanyang kalagayan, katayuan sa buhay. So, idagdag encouragement sa atin, no, na ibahagi sa lahat. Thank you. Yung question mo kanina, yung question niya kanina, wala bang gagawin? Yung paliwanag mo ay, pagdating sa salvation, it is all of God. Yung kaninang sa iyong slide, sa Article 11, na ang ginawa ng Holy Spirit, penetrates into the inmost being of man, opens the closed heart, softens the hard heart, making the dead will alive, the evil one good, the unwilling one willing, and the stubborn one compliant. Palagi ko yung tanong niya, so gumawa ng Holy Spirit lahat, wala ba kaming gagawin? So ang sagot lang ay tanggapin. No, yung ano sa atin, 'di ba, ang pinaka-action that is assigned to the believer, ayun nga, believe. Yun nga. Ay to receive, at ang ginamit na word sa atin is to rest and receive. To rest on Christ, to depend on Him, to trust Him, at tanggapin yung iniaalok sa atin. Yun yung action Part natin. Yung part natin Conversion. doon sa conversion. Okay. Thank you. Salamat, Pastor, sa pagbibigay. Anyway, so anyway, ayun po, time na. And pupunta na tayo sa last head of doctrine in the next lesson. So anyway, let's close in prayer. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong paghahayag ng katotohanan ng paanong ang inyong kapangyarihan na inyong ginagawat na kumilos para kami ay maligtas mula sa aming katigasan ng puso. Salamat nga Panginoon na sa mga nauna sa amin na nanindigan sa katotohanan ito upang magliwanag ang kaluwalhatian ng inyong biyaya. At kami ngayon ay nauunawaan namin kung gaano nga talaga kalalim ang inyong pag-ibig sa amin, na kaming mga makasalanan ay kikilusin yung baguhin at dalhin talaga sa inyong kaharian. At sa mga katotohanan ito, nawa nga ay mas lalo naming maunawaan kung gaano kamangha-mangha ang inyong biyaya. Sa gayon, lagi kaming magpakumbaba sa iyong harapan, hindi kami magmalaki sa aming kaligtasan, at ilagak lamang namin sa inyo ang aming pananampalataya, at kami magpasalamat sa aming buong buhay at magpuri sa iyong kaluwalhatian. Pamindalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo pa tayo.